Ang babaeng mayamang na ito ay gustong magpatiwakal mula sa gusali dahil nalugi ang kumpanya niya sa kritikal na sandali. Lumabas ang isang gwardya at iniligtas siya. Pagkatapos ay dinala siya ng gwardya sa tabing dagat para kausapin at pakalmahin ang kanyang isipan. Habang sila ay nag-uusap, nalaman ng lalaki na may solusyon para hindi mabankrupt ang kumpanya ng babae sa ngayon. Kasi masyado kayong umaasa sa real estate dahil sa sobrang leverage. Nagkaipit ang cash flow ninyo. Pero hindi naman ito kasing hirap ng iniisip mo. Una, mag-imbestiga ka muna kung sino sa loob ninyo ang namumurakot. Pilit mong ibalik nila ang pera. Pagkatapos, kausapin mo ang bangko para humingi ng 3 buwang palugit sa pagbabayad. Sa huli, bawasan mo ng mga 30% at malamang ay malalagpasan ninyo ang krisis. Isa pa sa sitwasyon ninyong ganito, masyado kayong sabik gawin lahat ng proyekto. Itigil na ang mga investment na hindi kumikita. Kung susurutin lang lahat, siguro malalampasan din ito. Bakit ganyan lang naman yan? Bakit kailangang mag-isip kiyo ng sobra? Pagkarinig sa sinabi ng lalaki, naisip ng babaeng mayaman na may punto siya kaya kinabukasan, nagpatawag siya ng pulong ng board at ipinresenta ang mungkahi ng lalaki para ayusin ang kumpanya. At totoo nga, nadiskubre nila ang matinding isyu ng korupsyon. Agad niyang iniutos ang masusing investigasyon dahil dito lalo siyang naniwala na hindi ordinaryong tao ang lalaki. Kaya para alamin ang totoong pagkatao nito, pinuntahan niya ulit ang lalaki kinabukasan at inanyayahan siyang maging nobyo. Ginoo, pwede bang ikaw na lang ang nobyo ko? Hindi? Haha, pwede ka nang maging anak ko. Paano mo pa naisip ang maging nobyo ko? At saka may anak pa ako, hoy, ano? May asawa ka na wala naman nagkaanak ng walang asawa? Huwag kang mag-isip kung wala akong girlfriend? Bakit? Saan mo nakuha ang anak mo? Inampon ko siya. Hindi ko inakala na sa unang pagkakataon, kung maging agresibo ay mare-reject. Pa ako ng isang masungit na lalaki, kakatapos palang magsalita ng babae, tumayo ang lalaki at naglakad dito palayo. Pero hindi niya inaasahan na hahawakan siya ng babae at kinuha niya mula sa bag ang 10,000 yuan cash, nag-alok siya ng 10,000 yuan para gawing boyfriend niya. Ang lalaki sa loob ng isang araw, dahil bukas may napakahalagang piging, ang babaeng mayaman, isang imbitasyon mula kay Ginoong Joe Tian, presidente ng Daxia Financial Alliance, kinakailangang may kasama siyang partner, pero sa yung kanya sa ito ang pagkakataon niya na makabangon Joe Tian. Anong kalokohan to, Joe Tian? Kilala mo pala siya. Siyempre kilala ko siya, mahirap ba? Hahaha. Joe Tian, presidente ng Daxia Financial Alliance, nasa tuktok ng pyramid. Hindi ko pa siya nakita. Ikaw pa kaya hindi mo siya makikita ang hindi alam ng babaeng mayaman? Ang lalaking nasa harap niya ay hindi basta tao. Siya ay isa sa pinakamisteryosong tycoon sa negosyo. Maging si Yu Tian, presidente ng Financial Alliance, ay super lang niya. Sa patuloy na pakiusap ng babae,